Minsan may kinakasal tayo na parang yung renewal of vows, 50 years. At tagal nun. Akala nyo, siguro ang bait-bait po ni Lolo, no? Kaya kayo nagtagal. Anak, ako ang mabait. Lahat ng nagtatagal magkasama, hindi dahil mabait ang isa't isa, nagpapatawad sila. Kaya pagpapatawad ang relationship natin sa Diyos, hindi singil, pagpapatawad. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back na naman po mga ka-U3 sa atin pong episode ngayon. At ang atin pong ginagawa dito sa U3, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga expositions, and for this particular episode mga ka-U3, we'll be watching, actually isa din sa mga pinaka-requested po talaga ito, si Pastor Ed Lapis. At alam nyo naman po, ngayon po ay Disyembre na, as we are shooting this video, ngayon po ay buwan po ng Disyembre. Ito po ay Kapaskuhan. Ayan, ang probably the biggest celebration, the biggest holiday sa Pilipinas mga ka-U3, at alam ko po yan sa mga OFW po natin na mga ka-U3. Miss na miss nyo na ang feeling po ng Kapaskuhan po dito sa Pilipinas. So yan po ang ating pag-uusapan. Preaching ni Pastor Ed, ang title po nito is Pasko Naman. Sa konting background po sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, paalala lang po, hindi po ako preacher, hindi po ako mangaral, isa lamang po akong video reactor. So, ibig sabihin po, posible po na mag-agree ako, posible din po na mag-disagree ako sa mga napapanood po natin mga ka-U3. And if everything now is ready, sabayan niyo po ako, let us watch this video together. Let's go! Maligayang Pasko po sa inyo. May mga nagtataka po, bakit hindi tayo laging merong service pag araw ng Pasko? Kahit anong araw mataon. Halimbawa, natapat ng Webes, natapat ng Miyerkules, ba't hindi tayo nagsa-service? Mangyari, ang Pasko po, ang kahulugan niya ay napakarami. At isa dyan yung love of God for families. And we don't want our services to be divisive issues among families. Hindi naman yung 100% member ng buong clan, member ng church natin eh. Not everybody in the family attends the same church. Kumisan, iba-iba pa nga relihiyon nila. Kaya ayaw natin na kung meron tayong pagdiriwang, yung mga members natin ay maobligang umattend. Dahil para magigilty sila pag hindi sila attend. Tapos in the middle of their Noche Buena or their morning, Christmas morning, aalis sila, iiwan nila yung families nila. Tuloy, nagdaramdam sa atin yung mga families nila na iniiwan nila just to be with us for a religious service. Dahil naniniwala naman tayo, ang dami-dami namang araw para tayo talaga mag-worship, mag-aral, at magturuan sa isa't isa. That's why we give way to the family. Nagbibigay daan tayo sa mga events na very important to the family. Ganon din yung mga Holy Week events. Hindi tayo gumagawa ng mga services dahil ang mga tao umuwi sa mga pamilya nila sa probinsya, ayaw nating hati ang loob nila. At siyempre, pag lagi mong sinike up na sa Lord ito, unahin ang Lord, atin talaga sila, pero wala sila doon sa family event. And it is not a good testimony to the families that our church activities divide them. Kaya tayo nagbibigay daan, marami naman tayo ibang pagkakataon para sumamba, para mag-aral. Paulit-ulit, kuminsan yung kwento ng Belen, paulit-ulit yung kwento kung paano sinilang si Jesus. Sa uladong na natin yan. Pero merong iba pang mahalaga, bagamat yan ay napakahalaga. Yung bakit isinilang si Jesus. Hindi kung paano, kung anong araw, anong petsa. We don't celebrate the birth date of Jesus. We celebrate the birth. So it doesn't matter kung anong date yan mataon o matapat. Pinagtatalo-talunan kuminsan yung mga yan. Anong date? Does it matter? Lagi kong sinasabi, gusto mo mag-celebrate ng March 4, di mag-March 4 ka, kaya lang wala kang kasabay. So, it's a social convention na merong ganong klaseng date. Sinasabi ng iba, di ba galing niya sa isang pagan tradition na December 25th sa Europe noon, winter solstice is the longest night. And so they have these pagan celebrations. We say, well, there was a tradition before, pero hindi naman tayo ngayon nag-gather para ituloy yung tradition na yun eh. Ang ating pinagdiriwang, yung diwa, yung ideya that the Lord was born. And why December 25 sa West, lalo sa Europe, merong ganong event? Because it's the longest winter night. And alam nyo, sa kahabaan ng winter, marami dyan na nalulungkot, nade-depressed. In fact, there's a lot of suicides even now pag winter.
So yung mga tao noon, gumawa sila ng adjustment, gumagawa sila, itinataon nila yung mga festival nila sa kalagitnaan ng winter season para magkaroon sila ng something to look forward to. Kasiyahan, it's a coping mechanism of societies, of civilizations. Okay, before we continue, that's really interesting. At totoo po yan, no? Marami pong studies na nagsasabi, lalong-lalo na po sa Europa at sa mga OFW po natin na mga ka-U3. You're so aware of this mga ka-U3 na minsan po may mga tinatawag po tayo na dark winter. Talagang mahabang panahon po ng taglamig. So, because of that, actually, ang explanation yan, isa sa mga main, no? Kung bakit nasabi ni Pastor Editon na may mga suicide na nangyayari during winter is because wala kasing sun. So, walang sunlight. Meron pong positibong epekto po sa atin ang pagpapaaraw. Kaya yung dark winters po, yun talaga ang medyo gloomy, medyo mabigat na pakiramdam dahil nga po hindi ka makakalabas ng bahay. Minsan may snowstorm pa. So, ganun po ang nangyayari po sa mga ganito pong uri ng mga bansa sa Europa. And Pastor Ed is saying here na kaya tinataon nila yan sa mga mahahabang panahon ng taglamig, yung mga ganitong uri ng festivities, para nga po merong motivation yung mga tao, merong positibo na pananaw yung mga tao. But now, no matter what date it falls, in fact, dapat nga araw-araw nagsiselebrate tayo ng pagkakasilang ni Jesus. Right. It's not the date that matters, it is the idea that the Lord was born. And it's not always just how He was born, what happened on that night when He was born, kundi bakit siya sinilang. Ano nga ba talaga ang mensahe ng pagkakasilang ni Jesus? Ephesians 4:31-32. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Kaya may Pasko, because God likes to forgive us. God likes to restore our relationship with Him. At ang Panginoong Jesus ang naging daan, naging tulay sa nagkalayong relasyon ng Diyos at ng tao. Kung araw-araw, taon-taon, nagpapasko tayo, pero meron pa tayong iniingatang galit sa ating puso. Meron pa tayong mga kinikim-kim na sama ng loob. Meron pa tayong pinagtataniman ng galit. Meron pa tayong hindi kinakausap, kuminsan sa loob ng sarili nating bahay, habang kumakanta tayo ng Joy to the World. At kuminsan, kasamahan pa nga sa church, habang nagpupugad ang mga galit, sama ng loob at tampo sa ating puso, at nagtatagal siya doon, nababaliwala ang mensahe ng Pasko. Kasi ang Panginoon, ang gusto niya tayo ay mapatawad ng Ama, magpatawad tayo sa isa't isa, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, kasi yung kakulangan ng pagpapatawad ay napakabigat na dalahin ng dibdib. Pag may galit ka, hindi makukumpleto ang iyong saya. Pag nagkikimkim ka ng sama ng loob, hindi makukumpleto ang iyong saya. Sa mag-asawa na may isa o pareho silang nagkasala sa isa't isa, pag hindi mo pinatawad completely, pero magkasama rin naman kayo araw-araw, matabang ang samahan. Napakla pa nga, sayang, nagsama pa, kulang ang saya. Kaya ang itinuturo talaga ng Panginoong Jesus, pagpapatawaran. So yan ang atin ngayong challenge at kaligayahan sa celebration ngayon. I like you to think of people na meron kayong pagkukulang sa kanila at magpasya kayong humingi ng tawad in any form, in any way, para matapos na yon. At kung meron na kayo naman yung galit, kayo may sama ng loob, magpatawad na tayo ngayon. Bigyan natin ng kahulugan ng ating pagsasama-sama ngayon na makalaya tayo sa lahat ng uri ng bigat. Bakit? Magpatawad tayo kasi Pasko naman. Panginoon, salamat po at may Pasko. At dahil dyan, maaari naming sariwain ang aming buhay, maaari naming pag-aralan namin mag-ginagawa. Panginoon, salamat po at may Pasko. At dahil dyan, maaari naming sariwain ang aming buhay, maaari naming pag-aralan namin mag-ginagawa, at maaari naming ihanap ng liwanag ang aming mga kadiliman, ituwid ang aming mga kalikuan. Mangusap po kayo sa amin para sa aming pagsasaya, maging malalim, maging malawak at mataas ang kahulugan, na ngayon magpapalaya kayo ng mga tao, Panginoon, mula sa mga sama ng loob, mga galit, valid or not valid, but just the same, these negative feelings affect us.
we'd like to surrender our hearts to you today bilang pagkilala ng dahilan kung ba't isinilang ang iyong anak na si Jesus. Kayong mangaral, kayo ang magpagaling at magpalakas sa amin upang gawin ang tamang gawin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. The main message of Jesus is forgiveness and acceptance. Kaya dapat yun ang na-emphasize sa Pasko. Sa Pasko, hindi lang, anong ireregalo ko kanino, anong ireregalo ko, kundi sinong dapat kong patawarin na dapat kong regaluhan ng tunay na regalo ng Pasko. Sino ang dapat kong tanggapan ng pagpapatawad at paano ko padadalhin sa kanya yon? Hihingi ba ako ng tawad? Magpapadala ba ako ng regalo? Magpapadala ba ako ng greetings? Para malaman niya, directly or indirectly, na ako'y humihingi ng tawad. Because the main message is forgiveness. God's forgiveness and acceptance of people through Jesus. Acts 13:38 to 39, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Sa pamamagitan ni Jesus, ibinibigay ang pagpapatawad. At yun ang dahilan ng Pasko. Empty ang Pasko na walang kakambal na pagpapatawad at pagpapatawaran. Through Him, everyone who believes is set free from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. So that's the reason. If people would have to obey the law of Moses to be free from sin, nobody could be free because nobody could obey. So Jesus was sent to obey the law of Moses in our behalf. And then to go above it and to set us free from that law. Na napakalinaw na ginawa niya sa pagpapalaya niya sa mga tao sa law of the Sabbath, sa mga law ng mga dietary laws, mga laws of physical cleanliness, etc., etc. So, pinapalaya tayo. Napakaraming mga batas ang sinunod niya in our behalf kasi hindi natin kaya sundin. At napakarami naman siya mga batas na in-update. Ginawa niya ang interpretation na very loving, very kind, para hindi na tayo laging kulang. Ang ginawa niya, the Lord reinterpreted the law. And the reinterpretation of Jesus is a loving interpretation. Kasi pwede maging unloving ang interpretation of the law. Pwede yan na maging cruel, pwede maging unkind, pwede ka mambato ng kapwa. But the Lord said, I give you one command and that is love. So dapat loving ang application. Pag hindi mo kayang i-apply in a loving way, well, charge it to history. May bago ng law na umiiral, the law of love. Mahiwaga kung paano tayo pinapatawad, kung paano tayo nililinis, pero ang mahalaga, gawin natin yung kaya nating maintindihan. At yun ay pinapagawa sa atin, people's forgiveness and acceptance of others. Hindi man natin lubos na maunawa kung paano umaandar yung method ng Panginoon sa pagpapatawad, ang alam natin ganito, pag nagpatawad ka sa kapwa mo, pinapatawad ka rin ng Diyos. At pag hindi ka nagpapatawad, nagiging hadlang yon para ikaw din ay mapatawad ng lubos. Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Pag doon nananalangin ka at alam mong meron ka pang kinikimkim na galit, kahit nino man, patawarin mo na para patawarin ka rin ng Diyos. Okay, before we continue there, napakagandang mensahe mga ka-youthy so far, no? I've also mentioned this in our past video reactions. Sa palagay ko, si Pastor Ed, yung brilliance ng kanyang preaching ay dahil sa kanyang paraan ng pag-simplify, making it applicable sa ating mga daily lives mga ka-youthy. Kumbaga, talagang practical yung application ng Biblia sa mga halimbawang binibigay niya. At napakagandang mensahe sinasabi doon, no? Forgiveness and acceptance. When you forgive someone, you have to also accept them. Interesting, of course, and we hear this many times mga ka-youthy, yung sinasabi po ng mga tao na kung ang Diyos nga kaya magpatawad, ako pa kaya, di ba? It's a very nice reminder mga ka-youthy dahil marami po sa atin nabubuhay, ang iba nga, no? Sadly, dinadala hanggang sa kanilang kamatayan. Ang walang forgiveness sa mga nagawa ng tao sa kanila, sa nagawa ng mga kaaway nila, sa mga nagawa sa kanila ng mga tao sa kanilang paligid. And Pastor Ed is reminding us mga ka-youthy na kung hindi mo kayang patawarin ng ibang tao, eh, hindi ka din pinatawad ng Diyos. And yung isa syempre na nasabi din ni Pastor Ed dito, ang
general rule, kumbaga, is love. So yun po ang commandment ng Diyos sa atin. At na-mention ni Pastor Ed na Jesus Christ reinterpreted the law with love. So on this context, no, yung general rule po talaga natin, it should be a loving life, mga ka-youth. So let's continue. At hindi lang sa prayer yon. So if you like to hold Christmas celebrations, or before you do that, magpatawad ka para magkaroon ng kabuluhan ang iyong celebration. It is important that we forgive. The theology of forgiveness of God of all sin is sometimes above us, is sometimes beyond us. But the method of how we can be forgiven is very clear. Forgive others, and you get forgiven. And you can operate in that level. Hindi na kailangan maging very profound yung understanding ng mga ideya. I-apply mo na lang on the ground. Be forgiving, and you get forgiven. Jesus likes us to get forgiven by others. Kaya itinuturo niya sa atin, humingi ka ng tawad, pay, restitute, be reconciled with one another. Kasi alam ng Panginoon that life is a lot nicer, easier, more beautiful pag walang galit sa atin. Lalo kung malapit sa atin yung mga yon. Kaya tinuturuan niya tayo magpakumbaba, humingi ng tawad, para walang hidwaan na nagaganap. Matthew 5:23-24. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them, then come and offer your gift. And this is the Lord speaking. Meron kang inihahandog sa Panginoon, naalala mo may galit sa'yo, merong may sama ng loob sa'yo, iwan mo muna yung handog mo, puntahan mo muna siya at makipagkasundo ka. Of course, the context is you all live in a small village. If that is not possible to do physically, it can be done electronically or any other way. But the important thing is this. As you do your religious activities, as you go through your spiritual development, never leave behind people who are angry at you, people whom you have wronged, or probably you have not even wronged but they think you've wronged them. Ang mahalaga is to clear the air, ayusin, yun ang requirement ng Diyos. Mahirap itong sundin. May mga religious leaders, teachers, kainam-inam magturo, very faithful sa ministry, mga musician, pero may mga kasamaan ng loob. Kaya naman, hindi natin nagalubos na nararanasan yung kumpletong pagpapala ng Diyos. Sundin na lang natin. Kung kahit na tayo nabe-bless, kaya meron tayong mga kagalit, nagagalit tayo, hindi tayo nagpapatawad, pero hindi natin alam what we're missing by not obeying God completely. Pinuturuan niya tayong humingi ng tawad at magpatawad, hindi para tayo kawawain. Alam niyang that is the best way to live. Lalo't kamag-anak mo, kasambahay mo, kasama mo sa bahay, kapamilya, katrabaho. Because whenever there is anger and there's lack of forgiveness, the air is poisoned. The water is poisoned. There's poison in your lives. Kaya ngayon pa lang, nais ko isipin, sino ba ang mga malapit sa buhay nyo na merong kung nangyari noon, totoo man o hindi, exaggerated man o hindi ang dumating sa inyo, pero nagalit kayo. Hanggang kailan nyo dadalhin yung galit na yan? Ilang Pasko na dadalhin nyo pa yan? Kumisa naman, kung naghihingalunan, nagpapatawaran din. Kung kailan may mga tubo-tubo na sa leg, hindi na makapagsalita, patawarin nyo na lang, agahan nyo na. Kasi sayang yung miles. Sayang yung buhay. Pupunta kayo sa mga reunion, hindi kayo nagpapansinan. Pupunta kayo sa mga okasyon. Mahirap yun, nakakapanigas ng leg nang nagpapanggap kang di mo siya nakikita. So, padaliin ang buhay. Forgive others. As we are talking now with each other, sino ang number one sa listahan nyo na mahirap patawarin? Masamang yun ang tao. patawarin. Para hindi sayang ang Pasko. Pag nagagalit ka naman, wala ka rin na-achieve eh. Tumataas ang presyon ng iyong dugo, bumibilis ang iyong palpitation,
tumataas din ang blood sugar ng mga galit. Yung mga negative feeling, very bad for the health. That's true. So, kaya gusto ng Panginoon, magpatawad ka na para gumaan ang iyong buhay. So, hindi pa rin ako binabayaran ng utang. Sa galit mo pa, nabayaran ka, hindi rin, di ba? So, lugi ka, hindi ka binabayaran, tapos galit ka pa, doble lugi ka. Hindi ka na nabayaran, di one lugi, pero masaya ka naman, nagpatawad ka, di one lugi lang, hindi dalawang lugi yun. Ephesians 4:32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ganda. So makikita po talaga din natin yung experience ni Pastor Ed sa kanyang pag-preach, no? So may humor, so kumbaga hindi nagiging boring yung kanyang preaching. And malaman din, no? So especially sa mga sinasabi niya nga po na mga practical na application, yung mga nagagawa nating kamalian, it's either we intentionally do it or unintentionally, mga ka-U3s. Na-mention nga ni Pastor Ed kanina, valid or not valid. So we really have to ask for forgiveness, from people. Pero syempre, it has a caveat, kumbaga, na depende rin sa pagkakaroon mo, pag-aim mo ng hustisya para sa sarili mo. While it is true that you can forget what they have done, pero kasi minsan sa mga ginagawa din sa atin, may mga damage din na nangyayari. And kinakailangan din na pagbayaran nila in a way or magkaroon tayo ng justice. Pero in general, what Pastor Ed is saying here, mga ka-U3, is that kung kaya namang patawarin, just do it. And it makes your life a bit easier, lighter, and totoo po yan. The more na mas marami tayong stress sa buhay, ay nako, mas lalo pong naapektuhan yung ating mga health. And na-mention na rin po ni Pastor Ed kanina na for others, they would wait for their deathbed para lang mapatawad yung isang tao, which is, I think, honestly terrible. So ano yun, before mo patawarin yung isang tao, aantayin mo pa na nasa bingit ka na ng kamatayan. Parang hindi ko na-gets yun. Tama yung sinabi ni Pastor Ed, patawarin mo ngayon habang buhay ka pa. Ako, yun lang naman po ang naisip ko minsan. Pag naisip ko na, kumbaga, inabuso ako or may ginawa sa akin hindi maganda, para saan pa kung magalit ako po? Di ba parang ako lang din nahihirapan kapag nag-flourish, yung puot sa aking puso. Kaya, quote-unquote, pro-life ang utos po ng ating Diyos na pagpapahaba din literally ng ating buhay, mga ka-U3, kapag tayo po ay natuto na mag-forgive sa ating mga kaaway, sa mga tao pong gumawa sa atin ng kamalian. Ito siguro ang isa sa mga pinakapaulit-ulit na katuruan, to forgive. Pero pag umadara ating pride, ini-ignore natin yan. Sinusunod natin ang lahat, pero yan, huwag. Pero may kulang sa ating buhay. Pagka ganon. Forgive others and enjoy great blessings. If you are being blessed now, even with lack of forgiveness or insufficient forgiveness, you will be blessed even more. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because of this you were called, so that you may inherit a blessing. May kasamang pangako. Huwag mo daw susuklian ng mali ang kamalian. Bakit? Pareho lang kayo mali. You don't have the moral upper ground now. Pareho lang kayo. Nauna lang siya, pero ikaw yung mas recent. Pag pinatulan mo at ginawan mo rin ng mali. And very importantly, kumisa naman, marami sa atin, dahil sa ating pag-ibig sa Diyos, dahil sa ating kaliwanagan ng ating espiritu, nakakapagpatawad tayo ng iba. Sa iba nga, nagiging madali yun. Pero mahirap magpatawad sa sarili. Kasama dyan, mga kapatid, forgive yourself. Ano ang mga naging kasalanan mo na hindi mo patawad ang iyong sarili? Nasunog mo ang bahay nyo noon, nung lalaro kang bahay-bahayan? Yung nagkulang ka sa iyong magulang o kapatid o anak? O sa mag-asawa, nagtaksil ka? At dahil dinapuan ka ngayon ng kaliwanagan, nagkaroon ka ng guilt na hindi mo na mapatawad ang iyong sarili? Mas mabigat yan pag sarili ang di pinapatawad. Kasi dala-dala mo yung guilt kahit saan ka pumunta. Pati yan kasama sa dahilan kung ba't isinilang si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa Mark 12:31, love your neighbor as yourself. So to extend that, forgive your neighbor, forgive yourself. Hindi lang iba ang patatawarin mo, pati ang iyong sarili. Pag sinuri natin ang mga katuruan ni Jesus, una, huwag ka magkasala. Pangalawa, nagkasala ka na, wala na tayong magagawa, nagkasala ka,
Humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Pagkatapos, hindi lang yon, ayaw niyang may dala kang guilt. Gusto niya burahin yung guilt. That's why the blood of Jesus washes all our sins. It is not enough that you know that you were forgiven by God, that you are forgiven by your wife, or by your son, or by your mother. You must also forgive yourself so that the burden will be lifted up. And the rest that God wants to give you will be yours. Sabi ni Jesus, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." Learn from me. I am humble at heart. My yoke is easy. My burden is light. You will find rest for your souls. Ang gusto ni Jesus, tayo yung mapahinga. Meron pa ba kayong daladalang guilt? Kung nahihingi nyo na yun ng tawad sa Diyos, at kung kasalanan sa kapwa, nahihingi nyo na ng tawad, patawarin nyo na rin yung sarili, yan ang gift na ibigay nyo kung may dinadala pa kayo. Mahirap mabuhay sa guilt. Alam nyo ng Diyos. Kaya ang dami-dami niyang laws na pinalitan ng love, kasi hindi mo rin man masunod, maging loving ka na lang, because love covers a multitude of sins. That's why the scriptures say, pag loving ka, ang dami mo kasalanan na nabubura. Ang daming ginagawa ng Panginoon na paraan para tayo makalaya sa kasalanan, sa burden ng kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, at sa guilt dahil sa kasalanan. Hindi bagay sa tunay na mananampalataya ni Jesus yung punong-puno pa ng guilt, kasi nahihingi mo na yan ng tawad. Binayaran na rin ni Jesus ang bayad dyan. At ang gusto ng Panginoon, mapahinga ka. Kaya ang sabi nitong si Paul sa Philippians 3:13, meron akong past. One thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi ni Pablo, yung nakaraan na, nililimot ko na yun. Past is Ang past. aking makarumihan, ang aking mapagkakasala, ang aking makakulangan. Ang ngayong tinututukan ko na lang, yun darating pa. Marami pa akong misyon. Marami pa akong gagawing mabuti. So, yung nakaraan, tama na. Kumisan, may mga kababayan na nag-abort. Dahil ayaw niyong sabihin sa magulang niyo na nagbuntis kayo, tapos nag-abort kayo, dala-dala niyo buong buhay. Kung hiningi niyo na yung tawad sa Diyos, pinatawad na kayo, move on. At huwag tayong nag-uusigan ng kasalanan ng isa't isa. Lalo kung mag-asawa na kayo, alam niyo mga naging kasalanan ng isa't isa nung nakaraan, yung mag-aaway kayo, ungkatin niyo. Hindi na nga inuungkat yan ng Diyos eh. Sabi sa Bible, as far as the east is from the west, He takes our sins away from us. He takes our sins to the depths of the sea. Kasi nung araw, wala nakakarating sa ilalim ng dagat. So yun yung metaphor, yun yung talinghaga. Ang ibig sabihin lang, kung saan ka hindi nakakarating, doon dinadala ng Diyos. Kalayo ang iyong kasalanan para hindi ka nausigin pa. So dapat tayo magpatawaran, at pag nagpatawad, maglimutan. Napakagandang mensahe mga ka-youth, and very practical like what I mentioned. Dahil marami po sa atin, yan na, sa mga mag-asawa, ayan, yung term nga dyan, is isang joke ni Alex Calleja, hindi hysterical yung mga babae, historical. Kasi marami po sa mga misis, madali pong maalala pa rin yung mga kasalanan po na ginawa ng kanilang mga asawang lalaki, mga bana po nila mga ka-youth. Napakaganda yung mensahe po ng forgiveness that Jesus Christ has given to us mga ka-youth. As far as the east is to the west. So marami po kasi sa atin, the reality is, ano po tayo fault finder po. Napadali pong maghanap ng, syempre, ng mali ng iba. Mag-criticize po, magpuna. Pero hindi natin natitinan po yung ating mga sarili po na mga pagkakamali. And Pastor Ed Lapis is saying here na dapat huwag natin gawin yan, ano? So instead na tingnan mo yung kamalian ng iba, punahin mo, magkapatawaran. And also learn how to move on. Ayan, marami po sa atin ay naninirahan sa nakaraan, mga past na ginawa sa kanila, yun yung kanilang naging habitat. Binabalik-balikan nila. And nalala ko din yung isang sinabi ng isang motivation speaker na si Tony Robbins, no? Nasabi niya na, bakit mo dadalhin yung isang bagay na magiging mabigat mo lang na cargo na dalahin sa buhay mo? So iwan mo yon para makamag-move on ka mga kayo. Ng kasalanan. Nagkamali sa iyong anak, nagkamali ang magulang, nagkamali ang asawa, pero nagkasundo kayong ituloy ang buhay, magkasama pa kayo, nagpatawaran kayo, ay kalimutan nyo na ang pag-ungkat-ungkat ng nakaraan.
Brand new start. Para matamo natin yung pagpapalang gusto ng Diyos. Kapayapaan, katahimikan, at patuloy na pagmamahalan. Kasi mahirap namang mahalin yung sumbat ng sumbat sa iyo lagi. Nagagalit ka tuloy uli, makakagalit na naman kayo, lalaki ng lalaki yung gulo. So forgive others, forgive yourself, and enjoy peace. Kaya sabi ng mga anghel na nagbabaan nung isinilang si Jesus, peace on earth. Maraming kahulugan yun. Peace between humans and God, peace among humans. Kailangan merong peace on earth. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Kaya pag may nagpapakounsel sa akin noon, may gusto magpakasal, tatanong ko, ano na ang pinakamasamang ugali niyang nakita mo? Ngayon, nagko-contest na yung dalawa ng pinakamasamang ugaling nakita nila. Kasi ko, hindi ko na kayo ikakasal eh, ngayon pa lang, nakagulo na kayo eh. Pag magpapakasal kayo, tanggapin nyo na ang papakasalan nyo ay hindi perfect. Tanggapin nyo na ang papakasalan nyo ay may ugali, mayroong asal. Na kung nagkamali na yan sa inyong engagement period, alam nyo na yung range, pero maaaring may ilabas pa yung mga iba. Kung hindi ka handa na tanggapin yun, huwag kang magpakasal. Kasi maghihiwalay din kayo. Ang mag-asawa na napakatagal ang pagsasama, kamisan may kinakasal tayo na parang yung renewal of vows, 50 years, at tagal nun. Akala nyo, siguro ang bait-bait po ni Lolo, no? Kaya kayo nagtagal. Anak, ako ang mabait. Pinatawad ko lahat ang balbala ng lolo mo. Kumisa naman, doon naman yung lolo, siya rin nagpapatawad. Pero ito, lahat ng nagtatagal magkasama, hindi dahil mabait ang isa't isa, nagpapatawad sila. Kaya pagpapatawad ang relationship natin sa Diyos, hindi singil, pagpapatawad. At kung tayo pinapatawad ng Diyos, sino naman tayo para hindi magpatawad ng iba? You don't burn the bridge over which you two must pass. And it is the bridge of forgiveness that is your way to God. So don't burn that same bridge to go against people na ayaw niyong tanggapin. Forgive others. Let the peace of Christ rule in your hearts. John 14:15, sabi ni Jesus, if you love me, you will keep my commands. And Jesus gave really actually just one command. Love one another. Lalo mag-asawa kayo, yan na yan. No return, no exchange. As is, where is. Kasama na lahat yung mga dilapidation, depreciation, lahat. Mag-decide kayo na ganon, at lahat na magiging conflict in the future, magiging madali lang. Parang pag nangyari, yan na nga yun, kasama yun sa tinanggap ko. Kasama yan. Pag ganun ang policy, sasaya kayo. Huwag niyong ilagay ang kaligayahan ninyo, mag-asawa, magkapatid, magmagulang, anak, mga magkakasama sa trabaho. Huwag niyong ilagay ang kaligayahan niyo sa perfection ng kapwa. Ilagay niyo sa inyong willingness to forgive. Then walang makakaagaw ng kaligayahan niyo. Kasi kayo ang may hawak na kapangyarihan to forgive. Pero kung ang kaligayahan niyo ay nasa performance niya, hindi niyo hawak yun, siya ang may performance noon, you are not in control. But if your happiness will be in your willingness to forgive, it is in your hands, you can always dispense it. Then you will be in control of your situation. Make this Christmas extra special. Huwag na natin pag-usapan yung mga, kung ilan yung mga kambing doon sa Belen, mga tala. Alam na natin lahat yan eh. Ang gusto ko bigyan din, bakit isinilang? Para tayo patawarin ng Diyos, at para magpatawaran tayo sa isa't isa. So, get forgiven. Kung alam nyo na merong may sama sa inyo ng loob, merong galit, gumawa kayo ng paraan to appease that anger. Kung may utang kayo, bayaran nyo. Kung wala pa kayo ibayad, at least i-acknowledge yung, hindi ko pa naman nalilimutan yung utang ko, meron. Pero, hindi pa lang kita mabayaran ngayon. Kasi napakalaking nervyos nung nagpautang nung dinadaan-daan na akala mo nakalibutan niya.
Ikaw pa ngayon nahihiya magpaalala? So kung meron kayong ganon, sabihin nyo, hindi ko nalilimutan ang utang ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, pag nakaya ko, babayaran kita. Yun lang malaking luwag sa dibdib na ina-acknowledge. Okay, naalala ko po tuloy mga ka-youth, meron po akong joke na nabasa sa Facebook Sinasabi po roon na kaya po hindi po siya nagpapahiram ng pera, napapautang, kasi nahihiya din po siyang sumingil. But anyway mga ka-youth, what God wants us to have is peace, katahimikan, at pagpapatuloy ng pagmamahal mga ka-youth. Na-mention din po niya, napakaganda din pong konsepto na wala po tayo sa moral high ground. Kumbaga, hindi ka nagiging superior para ikaw ay hindi magpatawad o hindi rin patawarin. May fair play, sa ating paggawa ng mabuti at paggawa ng masama dahil walang exception po yan. Lahat po tayo nagkakaroon po ng kasalanan sa iba. So, hindi tayo nakakataas sa iba. Napakaganda po nung paggamit niya. Actually, in term niya kanya moral upper ground, mga ka-youth. And also, he mentioned about very important na konsepto po na marami po sa atin ay na-experience yung ating guilt kasama ang nagawa sa nakaraan. Ang guilt feeling na we could have done better. Mga guilt feeling na we are responsible for another person but we fell short, mga ka-youth. So sa isang kultura po ng Asyano na kung saan tayo po ay shame-based culture. So this is a big thing. It really sets us back, mga ka-youth. Kung meron nagsama ng loob sa inyo, nagawa nyo man o hindi ng mali, go to them and tell them kung ano man ang nagawa ko o hindi ko nagawa. Right. Patawarin mo ako. Huwag na kayo magtalo. Ikaw kasi. May ganun, hihingi ng tawad, tapos ikaw kasi. Mamaya nag-aaway na naman. Pag humingi kayo ng tawad, sige na, akuin nyo na. Tulad ni Jesus, may kasalanan ba siya? Nung pinako siya sa krus? Wala. Inako. Para matapos ang usapan. So akuin nyo na lang. Kung yun ang tatapos sa usapan, kaya sa patuloy kayo magsisihan, mag-contest kung sino ang mali. Lalo sa mag-asawa, pag may mali siyang ginawa, tapos hindi ka gumawa ng tama, mali na rin yung ginawa mo. Pareho na lang kayo mali. Nauna lang nga siya. Gaano kahaba pang nalalabing buhay sa atin dito sa lupa? One day? Huwag naman. No? Masyado maiksi. But who knows? Dapat, bago tayo matulog, magkasundo ang mga dapat magkasundo. Aalis kayo ng bahay, huwag kayong aalis ng bahay, nakagalit yung asawa nyo o magulang nyo o kapatid nyo. Hindi nyo alam kung pareho pa kayo makakawi ang buhay mamayang gabi. Bakit? Totoo naman Yung maghihiwalay kayo may samaan ng loob. Kung may nangyari sa kanya, guilty ka ngayon. Humingi ka ng tawad sa isang malamig na bangkay. At marami tayong nakitang ganyan mga drama. Dapat habang buhay, habang nag-uusap kayo, ayusin nyo yan. Meron kayo dapat deal. Hindi man tayo magkasundo, meron man tayong pagkagalitan, hindi tayo maghihiwalay ng dinayos. Lalo kung nag-abroad pa. Yung mahal nyo sa buhay, sasakay ng barko 10 buwan. Tapos mga 3 linggong walang signal. Alam nyo ba ng mga marino, pagka nasa dagat walang signal? Pag nakakita lang sila ng lupa, doon may pwede ng signal, tawagan niya sa mga asawa. E paano kung sa pamamagitan ng oras sa walang signal ay may nagganap na hindi maganda sa iyong mahal sa buhay? Sisisi ka. Do not keep a record of wrongs. Always pay when you can and if you must. And always forgive. Dapat sa accounting nyo laging zero balance. Dapat laging ganon. Kasi ganoon ang Panginoon sa atin. Get forgiven. So review, kaninong patawad ang kailangan mo ngayon? Make that decision kung wala siya ngayon. Pero kung nandito ngayon, katabi mo, pisilin mo ng konti ang palad niya na ibig sabihin nun, humingi ka na ng sorry. Ibig sabihin, may magkasawa niya magkatabi, nag-aaway. Review and seek forgiveness. And if you can, and if you should, restitute. It's not enough to say sorry when you can do something more. Restitute. Isa pang review, mga kapatid, sino ang dapat mong patawarin Yan, the power is in your hands. Mas madali. Forgive na. Ngayon na. Huwag mo na ipagpaliban. Huwag mo nang tagalan. Kasi pag natagalan yan, darating na naman ang mga ibong, mga padala ni Taning, aagawin na naman itong mga salitang narinig natin ngayon. Kailangan magpatawad ka na.
At kung pwede mamaya, pagkatapos ng ating pagkatanambahan, i-text mo na. Kahit hindi mo sabihin clearly, pinapatawad na kita, just say something. Eat na ba you? O, di ba? Ibig sabihin lang nun, okay na kayo. Give something na parang antisipo para wala nang bawian na nakipag-usap ka na. Kung kailangan mo mag-text ka, makipag-usap ka, magpatawad. At huwag nang magalit, huwag nang magtampo. Kung ikaw yung may tampo. Kung ikaw nga yung galit, the power is in your hands. Kasi pwede ikaw magtanggal ng galit na yun eh. Mas mahirap kung siya galit sa'yo eh. Kaya mas madaling yung ikaw ang galit na mas lumuwag yung dibdib. Kasalanan mo na pagkadala-dala mo pa, pero ikaw pala yung galit. Kasi pwede mo nung alisin yung galit mo. Pwede ka magpatawad. The power is in your hands. Whatever it is, if you need to, seek forgiveness. Huwag nang mahiya at huwag nang magtagal. Huwag nang magmatigas ng loob. Mga kapatid, magpatawad na kayo. Humingi kayo ng tawad. Sige na, Pasko naman. Okay, mga ka-youthy, so dyan po nagtatapos ang preaching po ni Pastor Ed. So, ang title nga po nito is Pasko Naman. Ayan. I think the longer title should be Sige na, Pasko Naman. So, ang main message po of course is patungkol po sa kapatawaran. Ang ating action bilang Kristiyano na pagpapatawad sa iba, pagpapatawad sa mga nakagawa ng kasalanan sa atin, ng mga kamalian, and pagpapatawad sa ating sarili as well. No? Dahil po marami po sa atin ang nabubuhay po sa nakaraan. Maraming mga binabalikan ng mga masamang alaala, mga masamang karanasan. So, hindi po nakaka-move on po sa buhay. And a lot of them, sa totoo lang mga ka-youth, they are very unproductive with their lives. Ito po ang isa sa mga main po na kagustuhan po ng Diyos para po sa atin, as mentioned here by Pastor Ed. He also mentioned, di ba, FA, forgiveness and acceptance of others, mga ka-youth. Yan yung main message. Sabi ni Pastor Ed kanina, it's not really about the, kumbaga, ang tawag rin sa English is nitty-gritty. Yung mga detalye na kung ilang kambing ang kasama, ilang pa ang kasama ni Jesus sa sabsaban. And that's not important. Even the date, no, sinasabi ni Pastor Ed na that's not important. What is important is not the details, but why? Why was Jesus born? Ano yung essence ng pagparito niya sa lupa? At ano ang pwede nating kumbaga mai-apply sa ating mga buhay based on his main message, mga ka-youth. At ang dami po pong na-mention, no? At mga halimbawa po na talaga nakaka-relate po. Natawa po ako doon na sinabi niya na hindi na sumasakit na yung leeg dahil hindi makahalingon. Kasi nga may kaaway na kapamilya during siguro family reunion or get together. And the reality po is marami po mga pamilya ang may mga tampuhan, may mga issue ng mga past issues po na hindi nila ma-resolve. And sa totoo lang po, malungkot po yun yung ganung uri po ng pamilya. Kaya maswerte po din siguro yung mga pamilya po na may magandang relasyon, no? Sa mga magpipinsan, sa mga magtitito, magkapatid. Pero yun nga po, this message po hits closer to home, kumbaga mga ka-youth, para po sa akin. But going back, it boils down to pride, it boils down to the inability to forgive and to be forgiven din, no? Sinasabi nga po ni Pastor Ed na if we forgive others, then God has also forgiven us, mga ka-youth. So ano pong masasabi niyo sa episode na ito? So we will not have the usual po na yung video dito. Hindi na po natin gagawin dahil we'll be ending this with the closing prayer of Pastor Ed, mga ka-youth. So alam niyo yung gagawin. Please click like if you like these kinds of contents. You can also click subscribe and I'll see you guys next time. So let's continue with the closing prayer of Pastor Ed. Panginoon, salamat po dahil may Pasko. At dahil dito, meron kaming malaking paghuhugutan ng lakas para magpatawad, para humingi ng tawad, para ayusin na aming mga relasyon. Sa sandali ito, mga kapatid, ng katahimikan, makipag-ayos kayo sa Diyos kung merong dapat ayusin. Kung meron kayo hindi pinapatawad ng matagal, patawarin nyo na at sabihin nyo sa Lord, Lord, pinatawad ko na po. Yun ang report nyo sa Lord ngayong Pasko. At kung meron kayo dapat hinga ng tawad, make this firm resolve that you will do it as soon as you can. Lord, hear the prayers of your people. Ang dalangin namin, magpalaya kayo ng mga anak nyo na narito ngayon. Hindi aksidenteng narito sila, gusto mo silang palayain. Kung may bigat ng dibdib, kung may dinadala mga sama ng loob, at kung merong pagmamatigas at ayaw magpatawad, lahat kami, Panginoon. May our hardness melt in the presence of your love. May the dark parts of our soul be brightened up by your light. Tapunan mo ng liwanag, Panginoon, ang mga madidilim na bahagi namin buhay.
Palakasin mo ang aming mga puso't isip na gawin ang tama. Makipagkasundo, magpatawad, humingi ng tawad. At kung meron man, hindi kailangan gawin to dahil wala silang galit. At kung meron man na walang nagagalit sa kanila at hindi nila kailangan humingi ng tawad, salamat sa napakagandang buhay na naipamuhay nila sa nakaraan. Subalit sa karamihan, Panginoon, kailangan namin ng iyong lakas para masunod ang lahat ng ito at maging totoo sa aming buhay ang diwa ng Pasko. Magbulay-bulay, think of people that you have to forgive and forgive them now.